Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mga panonood. Please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, topic natin ngayon po, today's reflection o ating pagninilayan. Ano nga ba ang kahibahan ng knowledge at wisdom? O yung kaalaman versus sa karunungan? Kasi kung titignan mo, pakikinggan mo, parang pareho lang, di ba? Pareho lang naman yun eh. Pero magkaiba siya. So, halimbawa, yung kaalaman, nakukuha yan sa eskwelahan, di ba? Kailangan matapos ka muna ng pag-aaral at pagkatapos niyan, ay makuha mo na yung diploma mo. Kaalaman yun. Pero paano nga ba makukuha yung karunungan naman? Yun ang ating pinag-uusapan ngayon na kung saan ay pag-aaralan natin. So, sabi sa Kawikaan, chapter 1, verse 7, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ang angal. So, yun guys, di ba? So, ibig sabihin, yung karunungan daw ay yung may takot ka sa Diyos. Di ba? Kasi nga, iba yun eh. Ibig sabihin, pag may takot ka sa Diyos, hindi ibig sabihin yung negative way. Yung malupit siya, di ba? Mabagsik siya. Yung parang talagang tipong nakakatakot, di ba? Hindi siya ganun. Di ba? Kasi nga isang patunay niyan, nung bumaba siya dito sa lupa, di ba? Namuhay sa ating kasama natin, yung Panginoong Yesus. Hindi ba meron doon isang babae na nahuli siya, na nangangalun niya. Tapos babatuhin siya. Kasi makasalanan, kasi bawal yun guys, ng panahon na yun, di ba? Kailangan kang patayin, batuhin ng mga bato hanggang sa mamatay ka. So kung ang ating Panginoon Jesus ay malupit, di ba? Mabagsik. Di ba? Tinanong siya. So, kung sabi nila, anong ginawa nito mabayan ito? Nangalun niya siya, kailangan siyang mamatay. So, anong sabi ng Panginoon Jesus? Hindi kita ginajudge, babae. Sabi niya. So, yung unang bumato, di ba? Siya yung walang, kailangan batuin ng unang magbato na walang kasalanan. Di ba? Yung pala, guys. Kaya walang bumato sa kanya dahil lahat may kasalanan. So, doon pa lang makita natin na hindi siya nakakatakot, hindi siya mabagsik, hindi siya malupit, di ba? Ang ating Panginoon. Pero ang kailangan natin gawin, dahil kung may karunungan tayo, ay yung nire-respeto natin siya. Di ba? Mayroon siyang otoridad na pasunurin sa kanya mga gusto dahil nilalang lang niya tayo. Di ba? Sa kanya lang lahat galing ng nakikita natin at hindi natin nakikita sa mundong ibabaw na to kahit sa buong universe. So, kumbaga, kailangan may control ka rin. Hindi pwede yung gusto mo lang ang gagawin mo dahil alam mo, di ba? So, ba, alam mong illegal. Di ba? Papasukin mo. Magbebenta ka ng drugs. Di ba? Illegal eh, magnanakaw ka. Alam mo yun. Kaalaman yun, di ba? Marunong ka, hustler ka. Pero yung karunungan, hindi mo yan gagawin. Dahil unang-una, may takot ka sa Diyos. Di ba? Natatakot ka na magkasala. Natatakot ka na mapermisyon yung kapwa-tao mo. Natatakot ka na baka mahuli ka, mapahiya ka. So, muna yung karunungan pag nasa ganung stage ka na. So, yun po ang kailangan nating mapagtanto. Di ba? Kasi hindi lahat ay forever. Meron din hindi forever. Parang sa mga politician, di ba? Marami sa ating lugar sa apelido lang kumakapit. Kung ano yung apelido ng tatay, gano'n yung apelido ng asawa, yung anak, hanggang sa inahawakan na nila ang buong kapangyarihan. Akala nila may forever sa kapangyarihan. Pero siyempre, mananagot din sila, lalo na kung hindi naman maayos ang kanilang ginagawa at nangungurakot lang sila, di ba? Kaya kumbaga, pag tinalikuran mo yung gawang hangal o masama, ibig sabihin, meron ka ng karunungan. Di ba? Alam mo na eh. Diba, bakit mo pa itutuloy? Kaya marami sa atin ang guilty niyan guys dahil nga
kahit alam nating mali, minsan tinutuloy pa natin, ginagawa pa natin yung bagay na hindi naman dapat gawin. Kaya ang naging ending, sablay. Diba? Magkakaproblema ka pa ngayon dahil sa ginawa mo. Pero kung pinairal mo yung karunungan na may respeto sa Diyos, may takot sa Diyos, sigurado, puro mabuti ang yung gagawin. Hindi man perfecto guys, lagi natin pinag-usapan dito, di ba? Kailangan lang talagang laging sumagi sa isip natin na kailangan may takot tayo sa Diyos. Hindi natin pwedeng gawin ng gusto natin. Dahil unang-una, hindi tayo may-ari ng buhay natin. Di ba? May Diyos na magja-judge sa atin. Darating yung araw. Kaya yan po ang hingin natin sa Diyos. Na sana, yung karunungan yung bigay sa atin ay manatili para sa pagrespeto at takot sa Diyos. Kagaya ni Solomon, si Haring Solomon. Dahil mabuti ang ginawa, anong sabi ni Lord? Dahil dyan, natuwa ako sa iyo. Humiling ka. Kung anong gusto mong kahilingan, ibibigay ko sa iyo. Anong hiningi ni Solomon? Karunungan. Diba? Na malaman ang tama at mali at kung paano mamuhay ng maayos na may takot sa Diyos. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala, bibigyan ka kung hihingi ka ng karunungan sa Diyos, ay tayo ay magtatagumpay. So tayo po manalangin. Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na Lord. Tinangingan po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po Lord ang iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Yakapin niyo po para sa kanilang pamilya. Alam naman po namin Lord na walang imposible sa iyo. Lalo na kung yung loloobin na bumalik ang kalakasan ng kapatid namin. At ganoon din po sa pamilyang nagkakagulo na Lord. Nagkaaway-away dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na magkapatawaran sa isa't isa, manumbalik ang kanilang mga relasyon bilang pamilya at pagbigkis-bigkisin niyo po nila. Ganun din po Lord sa financial. Kailangan po namin lahat. Lalo na Lord, yung kapatid namin walang-wala. Lalo na ngayon mahirap ang panahon sa amin, bumabagyo. Pambili ng 1 kilo ng bigas Lord, inahanap pa, hinihingi pa kung saan nila may tatawid ang kanilang pamilya. I-bless niyo po kanilang hanap buhay. Kaming lahat Lord, para may provide kami sa aming pamilya sa araw-araw. So, lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Jesus. Amen. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po. God bless us all.